ang tagapagsalita po ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, Colonel Dixon Hermoso. Colonel, napapanood kayo sa Net25, napapakinggan din po sa Radyo Agila. Ako po si Jen, kasama po si Vic. Magandang umaga po. Colonel, kamusta na po kayo? Good morning po sa inyo at sa nakikinig at nanonood sa inyo ngayong umaga nito. Kamusta po ngayon dyan sa ground, Colonel? Well, so far po, ang area po ng 6th Infantry Division sa kabuuan, generally peaceful po. Meron pa bang mga panakanakang pakikipagsagupa tayo sa ilang mga miyembro ng BIFF, Colonel? Well, after po nung nakaraang linggo na atin pong na-lift na yung Joint Law Enforcement Operation, wala na pong mga naitalang bakbakan, kundi may mga mangilan-ngilan na pagsabog na kagagawan po ng BIFF. Bukod po dun sa mga napatay na bilang ng mga miyembro nila, meron pa tayong mga nahuling buhay, Colonel? Well, that was the original intent ng pag-serve ng warrant of arrest. Kaso po, nag-resist po at nag-post po ng imminent danger sa ating mga arresting officer. Kaya po bakbakan at instead na hulihin, may mga nasawi po dahil sa matinding bakbakan. Apo. So wala tayong nahuling buhay? Wala po, wala. Dahil on the way pa lang po yung ating tropa na arestuhin, inengkwentro na kaagad nila sa may Sultan sa Barungis, Maguindanao. Colonel, magandang umaga po, si Vic po. Yes sir, good morning po. Okay. Gusto po namin malaman, dahil yun din po ang tinatanong ng mga kababayan natin, kumusta po itong commander nila, si Amiril Umbracato? Well, simula po nung magkaroon siya ng series of cardiovascular attacks, hindi na po siya ambulatory. Bedridden na po siya at nga lang nung siya ang object nung isa sa mga main object ng ating law enforcement operation, naitakas nila kaagad sa unang araw pa lang po. Okay. Colonel, sa tansya po ng ating kasundaluhan, gaano pa kalaki ang puwersa nitong BIFF? Kung per se, sa strength nila, maliit na lang po. Ang kaso po, marami pong other armed groups dito po sa area na kung saan hinabol namin sila, na karamihan po mga relatives nila. Kaya po nagsisimpatay sa kanila at lumulubo yung kanilang numero kung sakaling hinahabol namin. Okay. Totoo ba itong napapaulat na itong BIFF at saka yung MNLF na Misuari Group nagsanib na, Colonel? Unang-una po, wala pong ganun pangyayari sa ground dahil may mga mangilan-ilan sa miyembro nila na nabanggit ko nga, mga relatives ng BIFF na nag-sympathize. But to us, it is an independent action, not an institutional action. Dahil po, kung pamarapatin nyo, nung bago po umatake sila sa Midsayat, North Cotabato noong November, 3 days before that, nagkaroon po kami ng peace dialogue dito sa Misuari faction. At categorically po, sinabi nila na walang mangyayaring alliance sa kanilang grupo with the BIFF. So, pinanghahawakan po namin yun at hindi naman nangyari nung sasagan ng bakbakan nung nakaraang linggo. Colonel, isang punto pa po, mayroon pong commitment na sinasabi po ni GRP Panel Chairperson Miriam Coronel Ferrer na may commitment daw po ang MILF na tutulong sa ating armed forces para sa pag-neutralize o paghahabol dito po sa grupo ng BIFF. Tumutulong po bang MILF sa inyo? Yeah, that's true po dahil among the provisions po agreement nung May 2 of 2001, yung joint communique, ang MILF po ay mandated na i-convey nila itong mga lawless elements that sought refuge in or near their communities. At itong nakarang paghahabol namin sa BIFF, we coordinated that well sa kanila at sila naman ay nagkaroon ng action. At ito'y tinatanaw namin na positive move dahil tumulong sila sa atin para po linisin yung kanilang mga surrounding communities dito sa pananalakay, pamiminsala ng BIFF.